So before pala ako mag-rest, gusto ko lang i-share sa inyo na dito pala sa KATX, meron mga ilang seat na isa lang na so walang tabi. So kung mapansin nyo, ayan. So swerte nakakita ko ng isang ganito na hindi pa nabubook. Gusto ko lang i-share sa inyo before I go to sleep for a nap lang pala since 40 minutes na siguro mag-nap. So share ko lang sa inyo, no? Ito lang yung locker nila. So, kung meron kayong dalang luggage, yan, may dalawa. So, yung isa pinasok ko na. So, i-share ko na lang sa inyo kung paano siya nag-work. Makikita nyo, 2,000 muna niya babayaran. So, more like 80 pesos lang. So, pwede na siya maghapon. Kasi, this is a one-time locker. So, ibig sabihin, so, yung bumukas na siya. So, ibig sabihin nun, kapag ipipick up nyo, kapag gusto nyo siyang kunin, isang beses lang. So, ayan, ganun lang. And then, after that, lock nyo na. So after that, kapag gusto nyo lang kunin, pick up my item lang. For only 80 pesos sa isang malaking luggage, no? So pwede mo nang iwan yung iyong gamit. Sulit na, ang mura lang. Dalawa sa akin, so naka-ano ko, 160. So ngayon, wala na ako makaka-travel kasi wala na akong dalang luggage. So ngayon, ang una kong gagawin is pupunta muna siguro ako dun sa famous Starbucks ng Daegu. Hanapin ko muna kung saan ako dapat i-exit and kung ano dapat yung mga sasakyan ko. But before that, you can see, napakadami ding store dito. Dito sa Daegu. Sa Daegu na ako. So, ayan, meron. Hindi ko maintindihan. May tule juice. Meron na hindi ako maintindihan ulit. Ayan, skincare, Olive Young. Okay, ang dami, ayan. Ayoko dito, naakit ako sa amoy, ang babango. So, saan kaya ako ang dami kasing exit. Oo, check na. Bagal kasi ng internet ko ngayon. So, may certain branch ako na pupuntahan ng Starbucks kasi famous yung Starbucks na to and kakaiba yung kanyang design, no? So, if you want also, so kung gusto niyo mapunta, no, huwag kayo malilito. Ang kukunin yung location is yung Starbucks Daegu Jongno Gotaek branch. No? Ang dami kasing Starbucks dito, so baka kung magbubook kayo, ibang Starbucks yung mabukan nyo. So, sa iba kayo mapunta. Kaya nga ako nagpunta dito sa Daegu kasi kakaiba yung Starbucks nila dito. No? So, 13 hours ako dito sa Daegu, mag-iikot-ikot. So, samahan niyo ako sa aking mahabang paggala dito. So, exit daw tayo dito sa exit 3. Hala, sakit sa mata nung lamig. Hindi ko in-expect na ganito din kalamig dito. Ang ganda nung ng architecture. Welcome to Daegu. O ngayon, saan ako pupunta? Parang ang layo naman ang lalakarin ko dito sa labas. This place reminds me of BGC. Para sa akin, mukha siyang BGC. Grabe, ang lamig. So, ang sinakyan ko lang, Line 1, from Don Daegu Station, papunta dito sa Jogangno Station. So, kasi dito daw malapit yung pupuntahan kong Starbucks. No? Dito naman tayo sa walang katapusang akyat. Taas. So, parang din to, no? Dito sa Jogangno. Jogangno, I mean. Para siyang mga shopping street din. Ang ganda ng kanilang street, oh. So ngayon, enjoy muna natin yung Daegu feels bago tayo kumain. Nakaka-relax siyang tignan. Malapit lang na may Starbucks, so hindi ko naman kailangan magmadali. At saka oras na ba? 9 pa lang. Kahit sa other side na to, oh, ang ganda pa rin niya. Huwag na nga, tama na yan. So yan, medyo malapit na rin tayo. Parang 3 minutes walk lang to sa station. Ayan, nakikita ko na siya. Maraming kayong tao. Feeling ko maraming tao, no? Kasi, ewan ko, wala nang palang rason. Wala lang, feeling ko lang. Wow, this is nice. No wonder kung bakit siya famous. Lawak niya, no? Meron sa labas. So, parang parang may branch or parang extension or annex. Tingnan na natin yung mga souvenirs dito from Starbucks. Yung gusto ko talaga to. Ito yung binili ko last time eh. So ito yung menu nila. Ano kayo ma-order?
So sa likod daw may sweet potato. Cheesecake ba yun? May mga morning set pala sila. Ayan. How much? 감사합니다. Thank you. Cafe mocha, strawberry ganache. So sabi kasi nila, kakaiba daw yung lasa ng strawberry dito, matamis daw. Kaya ito na rin in-order ko. So paano ba to? Wala, nakaka-ignorante. Ayun. So, 80 tier pala to. Oh. Picturean ko pa ba? Hindi na. Ayan, pakita ko na lang. So this is my breakfast together with cafe mocha. Ay, masarap siya. Tingnan ko yung strawberry. Oo nga, mas matamis siya. Matamis talaga yung strawberry. Ang ganda ng vibe dito, ang sarap. So ngayon mag-isa na naman tayo. Wala tayong kasama mag-tour again. But akin okay lang naman yun kasi pag introvert ka talaga, sanay kang gumala ng mga kasama, kahit isa. Pero to be honest, na-enjoy ko din naman nung may kasama ako, no? So gusto ko kasi yung chocolate with strawberry. Alam niyo ba yung chocolate na Meiji ba yun? Yung parang pyramid yung shape? Or parang cone? So parang ganito to, pero I think mas better to. Mas gusto ko to. Mas mas lasa ko yung original yung strawberry. Kasi totoo siya. So yung second destination ko will be, pwede ko mag-Apsan Observatory, yung Apsan Park. Tapos, saan kaya ako magla-lunch? Bahala na, pero punta muna ako dun sa Apsan Park. Baka may kainan naman dun eh. Pero ang sarap i-enjoy. Minsan dapat nagre-relax din eh. Sa ngayon, hindi ko muna iniisip yung problema, no? So, bahala muna yan sa Pinas. Pagbalik ko na lang po problemahin. So ngayon, ayoko munang guluhin yung aking bakasyon. So talagang sinusulit ko kasi minsan lang naman yung ganitong okasyon sa aking buhay. Hindi naman ako madalas talaga nakakaalis. So ito ay ginagawa ko lang minsan twice a year, so or thrice a year. So kaya talaga sinusulit ko siya. Hindi ko na kaya yung lamig. So alam nyo ba, gusto ko yung yung feeling nung makapunta sa bansang napakalamig. Siyempre ako siguro ng mga first 3 days, 4 days, okay lang sa akin. Sige, ang lamig, ang sarap. Kahit kiniginaw ako, enjoy lang natin. Pero ngayon parang hindi na ako natutuwa. Pasok kaya ako sa loob. Doon muna tayo kumain. Grabe talaga yung lamig sa labas. No? Story muna tayo. Sayang oras. Alam niyo ba, kahit yung coffee ko na napakainit kanina, nawala na yung init niya. Natalo na siya ng lamig. Kala ko yan yung tutulong sa akin para hindi ako kinawin. Kaya lang, pati siya giniginaw. Parang ayoko munang lumabas at napakalamig pa rin. Ewan ko, parang natatakot na ako sa lamig. Mas gusto ko yung ganitong weather lang pala, yung warm. So, na-appreciate ko na rin yung weather sa Pinas. So, paalis na ako dito sa SB. No? At decidido na rin ako lumakad dito sa lamig na panahon. So, goodbye dito sa most famous SB here in Daegu. So, ngayon, babalik ako doon kung saan ako bumaba sa tren. Kasi nandun yung aking sasakyan na bus papunta sa Apsan Park. From here, it's only 4.7 kilometers away. So yung travel time is around 30 minutes pero dalawang bus yung sasakyan natin. Hala, hindi na umabot. 18 minutes pa yung next bus. Hala, tama ba itong dinaanan ko? Parang wrong. Oo nga, mali Hindi pala dapat. So, pinalitan ko yung aking bus na sasakyan. Pero same time pa rin naman yung travel time, no? At least 10 minutes dadating na siya. Unlike yung isa kanina kasi 18 minutes pa. So, ang tagal. Ang hirap tumambay sa lamig. Saan ba ako dumaan kanina? Ay, tama pala yung dinaanan ko. Ewan ko ba, naliligaw ako dito ngayon sa day. Kanina, okay naman yung pagmamaps. Ngayon parang naliligaw. Minsan nawawala din tayo sa focus eh. Yun yung mahirap kapag solo travel ka. Pag hindi mo na alam, wala na talagang aasahan. Unlike kapag may kasama ka, di ba? May tutulong sa'yo. Though minsan may mga kasama na wala din kwenta.
Diba? Minsan yung kasama mo, aasa lang din sa'yo. Paano pag nawala ka? At least may kasama kang mawawala. Yun naman yung perks. Okay, so nare-recall ko na. Ito nga, dito nga ako dumaan kanina. Dito na ako ngayon sa Absan Park. So baka pumunta muna ako sa cable car, which is hanapin ko muna siya. Tama ba itong dinadaanan ko? Tama naman daw yung aking nilalakaran according sa Naver Map. Kaya lang parang ang layo. Tapos pataas pa. So kung pupunta talaga sa cable car, talagang sasadyain mo siya, lalakarin mo yata. Hindi ko sure kung pwede dito yung mga taxi, no? Kasi yung daan naman niya, pwede na may vehicle. So may problema ako ngayon eh. Ngayon ko lang napansin na wala nang laman yung aking T-Money. So pagkabayad ko kanina sa bus, 200 buwan na rin natira. Kung i-convert in sa peso, mga 8 lang yun. So paano ko nasakay mamaya? Alam ko niloloadan yun sa mga convenience store. So I hope makahanap ang convenience store dito. Pwede yatang magsasakyan dito, no? So kung ayaw nyo maglakad, pwede kayo siguro mag-Uber or Kakao Taxi. Kasi ayun, kanina may dumang sasakyan sa harap ko eh. So kung medyo kayo sa lakarin, I don't recommend this kasi nakakapagod. Ang layo. Ang taas ng nilalakad. Pero as a walk person, enjoy ko naman siya. Nakakapagod lang. Kasi ang ganda din naman ng view. So ito yung 360 view ko ngayon. So ito na yung map. So ito yung cable car boarding point. Ito naman na tayo. Higit na siguro sa kalahating nilakad natin. Actually, yung activity na to, hindi ko siya na-book sa Klook, pero meron siya, no? Alam ko meron doong Absan Observatory or yung cable car. Kaya lang hindi ko siya binook kasi nga, hindi ako sure kung makakapunta ako. Sabi ko nga sa inyo kanina sa Daegu, wala akong exact itinerary. So kung ano lang yung sa tingin kong pwede kong puntahan, yun na rin pupuntahan ko. So wala akong na-book na activity dito. So lahat DIY. So kapag mag-book nga pala kayo ng Klook, pwede nyo gamitin yung aking promo code, JarenKlook, para magkakaroon kayo ng discount. Okay, so ayan, 14,000 pala yung round trip ticket. So ito, dumating yung ticket. It's two-way ticket. Malaki yata yung cable car. Ito yata yun. Ganito itsura yata ng cable car. So, probably maraming ang kasama. Pero it's fine. Oh, it's colder here. Sobrang taas. Yung parang kung nakikita yung building sa baba, ang taas namin sobra. So may observatory pa ka dun sa taas. May umakyat eh. So try na lang natin. Ay, meron dito. Hindi ko alam kung ano yung inaakyat ko. Basta umaasa na lang ako na maganda. So dito muna ako. Oh, dito ang ganda na yun. Oh, yan yung view. Ito ang Daegu. Ang ganda. Ang dami ko na napuntahan na observatory. Punta ko yung observatory ng Busan. Ngayon dito ako sa Daegu. Most probably sa Korea din. Ay, sa Korea. Sa Seoul din pupunta ako. Ano ba sa taas? Umakit mo sila lolo sa taas eh. Ah, what a nice view. So, akitin muna natin yung naka-observatory. Dito naman, other side yung makikita. Diba ang ganda? Ito, solo ko dito. Kaya lang, wala naman akong taga-picture. Selfie lang. Siguro tambay muna tayo dito, no?
So ayan, ang dami nakikita, no? So hindi ko sure kung itong buong to ay Daegu, no? Sobrang lawak. More likely nasa 360 kung tutuusin kasi doon sa ibang part, ibang side yung makikita mo eh. So dito, ito yung nakikita ko. Ayan. I'm not sure if anong side to. Parang sabi nila maganda din daw dito pag gabi kasi city lights yung makikita mo. So parang wala masyadong tao. Alam mo, natetempa ako mag-picture dito sa may bato. Una lang, wala lang mag-picture. Tsaka pangalawa, baka bawal, ay makulong pa tayo. Kahit napaka-araw, ang lamig, tapos apaka-overlooking ng view dito. So I think kung kaya nyo talaga ng medyo maglakad-lakad or mag-hike ng konti, maganda siyang puntahan. So hindi naman ako nahirapan, slight lang, kasi nga medyo pataas siya, nakakahingal. Pero yung best view naman, di ba? Nakuha naman natin. So sobrang miss ko tong Korea sa ganda niya. I hope makabalik ako soon. Hindi ko inaasahan na ganito gaganda sa Upsan Observatory. So nasa option ko nga lang siya eh. Kung alam ko lang na ganito kaganda, binook ko talaga siya. Na mas nakatipid ako. Nakakahingal lang siya pero sobrang worth it puntahan. Kaya lang malayo naman ng observatory. Dito ba yun? Pero ang time pang tao dito eh. Walang katapos ang lakad, hanip. Alam nyo, ang feeling ko, best option dito, bumaba na lang. Hindi ko na itutuloy. Feeling ko wala na makikita dun eh. Parang mga hiker lang yung mga umaakyat. Susundan ko lang kasi yung mga naglalakad eh. Tapos parang wala na makikita. I'm not sure kung gusto nila akyatin yung tuktok kasi alam ko parang may viewpoint pa rin naman doon. Kaya lang, parang kontento na ako kung ano nakita ko. So baka kumain na rin ako dun sa cafe na kahit ako kanina dun sa may tabi ng cable car. So kapag the price is right, kain tayo doon. Pero kung hindi, hanap ako sa iba, no? Hindi pa naman ako ganun gutom. So kahit pabalik, walang katapos ang akyat. Minsan talaga, hindi ko alam kung tama yung mga ginagawa ko sa buhay. Gusto mag-relax, pero pinapagod yung sarili. Ayan o, dito okay na to eh. Oh, ito na yung other side eh. More likely bundok na lang. Siguro may makikita pa doon kapag inakyat pa. Ang ganda dito oh. Kahit dito sa side na to oh. Ang ganda. Bumagsak yung camera ko, wala na, bangin. So overlooking talaga siya, no, kahit saan talaga pumunta. So tambay muna ako dito, no, kasi wala naman ako inaantay. So yun yung maganda sa solo travel, no, oras mo talaga hawak mo. So wala kang problema kung magtagal ka or mabilis ka, it's up to you. Choice mo yan. So, hindi mo iisipin yung kasama mo, kung nagmamadali ba siya, o kung gusto niya umalis, o kung gusto niya mas matagal, di ba? So, yun yung perks ng solo traveling. Nagugutom na ako. So, ito yung aking lunch ngayon. Bulgogi, rice, and may kasamang free kimchi, and nag-water na lang ako para hindi naman ako masyadong ma-acid since ang coffee ko kanina. So ito yung aking view for today. Ayan. So kaya dito na ako kumain kasi overlooking view naman siya. At the same time is hindi naman ganun kamahal yung food. So it cost me 15,000 won sa lahat ng yan with water and rice. So mura na siya compare sa iba. So babalik na ako dun sa baba. Hindi na nakatakot sa cable car. Mababa lang naman siya. Hindi mo siya ganun mataas. So, dapat pababa na talaga ako. Didiretso na ako eh. Pero nakita ko kasi ito. Nagyayelo yung kanilang pond. So, first time ko makakita ng nagyayelo. Babain ko nga muna. Wala palang daan pababa pero
Ayan, malapit lang ako. So sabi sa inyo, sobrang lamig dito. Chinek ko lang kung ano talaga yung itsura niya pag malapitan. Kasi kanina nung malayo ako, natatanaw ko siya. Parang ako nagyayelo. So chinek ko muna kung mali ba ako nang nakikita. Ang bilis ko talaga mag-distract. So time check ulit tayo. So 2:13. Naisip ko kung pupunta pa ako sa Tower 83, no? Kasi nakita ko para siyang amusement park. So after this one siguro, pumunta lang ako ng convenience store. Kasi kailangan ko muna mag-load at saka pagdating doon, saka ako magde-decide. Malapit-lapit na tayo. Pansin ko pala dito, no, parang walang mga angkas. Parang mga joyride, no? Yung mga sasakay ka sa motor. Nandito ako ngayon ulit sa Jugangno Station. Kasi di ako natuloy sa Otgol Village, no? Kasi sobrang ang dami nangyari kanina. Ang gulo. So time check, it's already 5:04. So kwento ko na lang kasi tinry ko naman pumunta. So nandun na ako halos medyo malapit na. Halfway na yung nababiyahe ko. Tapos, di ko napansin na yung isang bus pala na dapat nasasakyan ko, hindi siya nag-ooperate ngayong araw. Ang choice ko lang is i-taxi. Kaya lang, 7 kilometers away pa. Kung sakali kasing i-commute ko yun, nasa 151 lang siya. But, sa taxi, inabot ng 11,000 mahigit. Problema is, syempre pagpabalik, ganun din, ano? So parang napaisip na lang ako kung worth it ba yung pagpunta ko sa Otgol. So I think hindi na lang. The best option is pumunta na lang ako dito sa Sparkland kasi malapit lang to sa famous street dito sa Daegu, no? So para at least after ko ng Sparkland, dito na ako kakain sa ito na yung dinadaanan ko ngayon sa Dongseongro Shopping Street. Ayan, ito yan. Yung Sparkland, bali ano yan, no? Parang amusement park dito sa Daegu. So dalawa yung amusement park sa Daegu na alam ko na sikat. Yung una is yung sa may Tower 83 nga na hindi natin napuntahan, na dapat yun na lang pala yung pinuntahan ko. Pero anyways, andito ako. Since amusement park din naman to, okay lang. Parang may kakaiba dun sa amusement park na yun, sa Sparkland. Kung nakita na yung Ferris wheel is nasa taas ng building. Gets ba? Kumbaga, ayan, kunyari, yan yung building. Nasa taas niyan, nakalocate yung Ferris wheel. Kaya napapaisip ako, paano yung foundation nun? Ay, ayun siya. Kita ba sa camera? Natatakpan yata ng puno eh. Dami lang tao. Ako lang ba? O parang ang ganda talaga ng lighting ngayon? Parang nakaka-fresh. Ewan ko kung maayos yung buko ngayon na. Kasi ang hangin eh. So may Shake Shack sa baba. Try natin siyang pasukin. Sobrang lively dito, oh, di ba? Hindi ko in-expect na matao yung Daegu. Akala ko parang hindi siya puntahan ng mga tao kasi hindi ko siya naririnig sa social media masyado. Saan kami? Hindi ko alam to. 7th floor pa ata yun. So, sundan ko na lang tong dalawang Koreano. Feeling ko doon sila pupunta. Oh, may mga arcades pa. Kaya lang naka-ano siya, Korean. Ano to? Naka-ano tayo ah. Hala, hindi ko maintindihan. Ano ba yung mga pwede kong sakyan dyan? Twist Tower. Sige, check muna natin yung actual. Okay, ito yung disco. Ayan. Mukhang masaya naman siya, kaya lang nakakahilo. This one is the Ferris wheel. So, I think dyan ako sasakay later. Okay, so ito naman yung UFO. So, naka-VR. Ito naman, parang drop tower. Parang ang baba lang niya. No, tingnan nyo. So, feeling ko maganda sa Ferris wheel kasi glass floor siya yo. So, some of the cabin parang glass floor, pero iba hindi.
Oo, parang playground. Tapos parang may duyan, no? Kaso mga batay sumasakay kasi. Nakakahiya. So ito parang mas maliit na drop tower, parang pambata. Tapos maliit na Viking. Talagang pang kids, ano siya. Ayan, so for kids talaga tong ano. So, pero feeling ko pwede ko sa Ferris wheel. Ayan, so maganda rin naman dito. Mahangin, malamig. And kung gusto nyo lang mag-chill, I think okay din to. So, subukan ko nang bumili ng ticket. Kabisaduhin ko na lang yung Korean word ng Ferris wheel pag di ko nakita. Aliw si Kuya, tingnan nyo. Sayaw na sayaw. Feeling ko deserve niya ng raise. Kailangan mo talaga sasayaw siya. Di ba habang nagsisisigaw ka dyan sa ride, may entertainment. Sayaw na sayaw si Kuya. Ganap na ganap. Ginulat ni Kuya yung anak niya. Pati ako nagulat, nakakaya. Join muna natin glass floor. Nakakalula din pala, ano? Pagtakot kayo sa heights. So, nakabili na ako ng ticket. So, it cost me 9,000 won. Tayo ko na lang siguro bumaba ng konti yung araw kasi ayan, bumaba na siya. Para maabutan ko yung mababang araw tapos unti-unti na umiilaw yung mga buildings, no? Si Kuya sumasayaw naman. Makasayaw ako sa gentleman eh. So kahit nakatayo lang ako para ang sarap tumambay, di ba? Ang gulo na ng buko dahil sa hangin. Ang lamig. Pero at least yung lamig, natotolerate ko ngayon. So sakay na siguro ko, no? Mag-aalas 6 na rin naman na. Sana maabutan natin sa ilaw, pero feeling ko hindi na. May pang-video okay, oh. So pwede kang pumunta dito. Kaso, songbook. Hindi naman namin alam kung ano yung number. Huwag na lang, yan muna siya. So kanina, tinanong ko si Kuya kung pwede yung glass floor. Kaya lang, parang hindi daw nag-ooperate ngayon. Ewan ko kung ano meron. Pero, ayun nga, pansin ko, every glass floor is binabaktawan. No? Pero ito yung aking view ngayon. No? Oh. Pero ang uga, Yan yung mga gusto ko, yung mga sightseeing na lang. Na-enjoy ko na yun. Ngayon yung mga ganito. So, ito ang Daegu from the Ferris wheel view. Ang likot ng Ferris wheel, no? Kahit hindi ka magalaw, umuuga siya. Grabing hangin. Umuuga siya dahil sa lakas ng hangin. Nararamdaman ko. Ayokong buksan. Pero nararamdaman ko yung hangin. Ang lakas. Umuuga. Ang lakas ng hangin, naririnig ba? Nakakatakot pala. Paano ba naman Ferris wheel sa taas ng building? Okay, so na-distract na naman tayo. Gusto ko ng Psyduck, pero gusto ko din ng Amomo. Pinibitawan din, madaya din eh. Okay, sige, try na lang natin kumuha. Isa lang. Kumuha dito, ito na lang. Okay ba? Sige, bahala na. Ay, marang mali. Ay, kumapit. Ay, ano ba yan? Doyo.
Ayan na natin sila. Ayan, tingnan natin kung makukuha nila. O, wala. It's a sign na hindi tayo kukuha dyan. Magsayang lang tayo ng 1,000 won. Pero okay lang. Kala ko makukuha eh. So, dito na lang ako ngayon sa shopping street. Ayan, medyo lively na siya. Party-party na sila dito. Or masyado lang mailaw yung nasa likod ko. So, ito yung shopping street. Tama ba ako? Hindi ko sure ah. Yung mga Koreano talaga ayaw ng kulay. Yung mo puro sila naka-black jacket. Okay, so tama na. Ito na pala yung Dongsongyoro. Dongsongro. Dongseongro. Ayan. So, meron tayong at least 1 oras at mahigit. Then, balik tayo sa mismong station. Mga alas 8. Pero I think baka mapaagad gawa nung napakalamig dito sa labas. Wala akong makitang kainan masyado. Nakapag-McDo na ba? Oo, nakapag-McDo na ako before. Pero isang beses. Ngayon try lang natin ulit. McDo. Nag-straight house McDo lang din yung bukutan. Hindi, kasi wala kasing makakainan. Wala masyado O, kahit ikot ko kayo. Sige, ano kakainin ko dyan? Kodak? Folder? Mayroong isa, bakery. Tinapay. Yan, Nike, Crocs, New Balance. Ayan, ito yung Dong Square Songro 28. Siguro address niyan. Mag-McDo na lang tayo. Ay, ito. Check nga natin. Bakit parang Shimending ang nakikita ko sa lugar? So, wala talaga masyadong kainan. Wala kayong mga parang mang-inasal dito. Ano kaya pwedeng kainin? Babalik ako na rin McDo pag wala talaga akong mapag-isipan. Check natin. Meron ako nakita isang Japanese na kainan. Parang masarap siya kaso walang presyo eh. Gusto ko to, parang gusto ko siya. Ito. Katsudon to, tama. With cheese. One cheese? Yes, with rice. One rice and 1 Coke. How much? 1.5. What's the payment? So dito na ako tumuloy, dun sa pinakita kong Japanese restaurant. So na lang ako, katsudon. So with cheese, tapos na lang ako ng rice, saka isang soft drinks. So it cost me a total of 15,000 won. So more likely, nasa lang yan, 600. So normal naman na yun na price, okay na rin. Kain lang ako saglit, and then maya is babalik na ako dun sa Dondego Station. With rice na pala siya. So hindi ko alam na may rice na siya. That's why umorder pa ako ng isang rice. Pero okay lang kasi ang konti lang ng rice niya. Parang 3 subo lang to or 2. So may kasama din siyang radish and soup. Anong soup ba to? Hindi ko alam, basta masarap siya. Tapos merong teriyaki sauce, kimchi. Wala pa masyadong cheese. Ang tapang ng sauce. So feeling ko dapat konti lang siya. So, ito na, nakatapos na akong kumain. So, 7:30 pa lang. But, I think, babalik na ako dun sa KTX, no? So, going to Seoul. Hindi na kaya ng katawan ko yung lamig. So, babalik na ako dun para at least diretso na ako magpapahinga dun sa mismong station. Nakakatawa, no? Andito ako sa point ngayon na naghahanap ng mas mainit na lugar. Unlike sa Pinas, never ko hinahanap yung mas mainit na lugar na yan. So I think tapusin ko na rin tong vlog ko for today, no? Kasi wala na rin naman akong gagawin after this. Sakay na lang ako ng train and then after that, transfer ako sa KTX. So after that, matutulog ako, then diretso na ako sa bahay. At hindi na ako gagala. At may pupuntahan pa ako ulit na another tour na naman tomorrow. Woo! Alabig! Sige na nga, kailangan ko na ito itago para mailagay ko na sa pocket ko yung both hands ko, no? Okay, so thank you kung umabot kayo, no? Maraming salamat. So alam ko, some of times may part na boring, pero andito kung umabot kayo, no? So thank you for watching and I hope mas maging productive tayo and informative tayo sa mga susunod nating vlogs. So ito na rin ako sa may station.
Grabe yung lamig. Hindi ko na kaya. Napakalamig. Woo!